Sabi nga ng mga tropa ko at kamag-anak, sa daming dalaga, bakit sa may sabit pa ako pumatol? Isa daw akong tanga at hindi nag-iisip ng tama. Ano daw ba ang nagustuhan ko sa babaeng may dalawa ng anak? Ano daw ang pinakain sa akin? Tama nga naman sila. Pero wala eh. Kay Weng ako tinamaan. Saka nakakaawa ang dalawa niyang anak. May ama nga, adik naman at nasa kulungan pa. Paano ang dalawang bata? At hindi pa sila ang orihinal na pamilya. Kabit lang si Weng. Loko ka ba, tol? Anong pakialam mo sa anak ni Weng? Hayaan mo ang ama ang gumawa ng paraan. Kahit pa nakakulong ito. Ano yan? Wala ba yung magulang o kapatid na sasalo ng obligasyon sa anak niya? Saad ng tropa ko. Tol, may asawa at anak din ito at kabit lang si Weng. Hayaan niyo na ako. May trabaho naman ako. Kayang-kaya ko yan. Saka mabait si Weng at malambing. Mahal na mahal ko yun, tol. Sagot ko naman. Bahala ka na nga, tol. Matanda ka na. Isipin mo din ang katayuan mo. Nakikita ko na ang mangyayari sa'yo. Maniwala ka sa akin. Wika ng tropa ko. Masaya naman ako habang lahat ng kakulangan ng ama ng anak ni Weng ay ako ang nagpuno. Mahal na mahal ko si Weng at kahit medyo mahilig sa barkada ito at kung gumimik gabi-gabi, muli ko siyang inuunawa. Iniisip ko na lang maaga kasi itong nabuntis kaya sabik sa pagkadalaga. Call center agent ako at kahit puyat ginagampanan ko pa rin ang lahat. Medyo kabataan pa kasi si Weng. 22 pa lang at maraming hinahanap ang katawan. Alam kong tomboy ako pero kaya ko namang ibigay ang lahat ng kanyang pangangailangan. Kakainis ka naman, Tart. Lagi ka na lang ganyan. Mag-apply ka na lang ng ibang trabaho para naman may time ka sa akin. Reklamo ni Weng. Weng, ito ang nakasanayan kong trabaho. At nakilala mo na ako sa ganitong buhay. Tulog sa araw at gising sa gabi. Saka malaki na ang sahod ko dito. At alam mo naman, tomboy ako. Wala agad-agad na tatanggap sa akin. Paliwanag ko naman sa kanya. Pag ganong senaryo at tatampo na ito, agad akong babangon at magluluto ng paborito niyang adobo. At maya-maya, mawawala na ang tampo nito. Aabutan ko pa ng pera at tatakbo na agad dito sa mall. Kasama ang mga barkada at uuwi itong lasing. Ako naman, aasikasuhin na siya at ang dalawa niyang anak, sisiguraduhin kong okay na at handa na para sa pagpasok nila kinabukasan. Isip bata pa talaga si Weng at maging ang mga anak niya, napapabayaan na niya ito. Lalo na pag may sumpong ito at dalawang anak pa niya ang kailangang mag-adjust sa ugali niya. At sanay na kami sa ganong senaryo. Mga anak, pagpasensyahan nyo na ang mama nyo pag mainit ang ulo ha. Hayaan nyo na lang, lalamig din naman. Sanay na po kami, tanay. Unawa na po namin si Faye. Mababait naman ang anak ni Weng, lalo na ang panganay na si Marie. Siya ang mas nakakaunawa. High school na kasi ito. At ang bunsong si Faye ay grade 6 naman. Bata pa kasi nang mabuntis si Weng kaya naman dalagita na ang dalawa niyang anak. Tanay ang tawag nila sa akin. Tatay at nanay, pinagsama nila. Nakasanayan na nila ang ganong tawag kaya hinayaan ko na lang. Sa loob ng 3 taon naming pagsasama ay ayos naman at para sa akin, naibibigay ko naman lahat ang luho ng mag-iina. May basbas naman ako ng kanyang mga kapatid na may pamilya na rin. Wala na kasi silang magulang. Matagal ng panahon. Pero siguro nga ay hindi pa kontento ang mahal ko. At gusto daw niyang mag-Japan. May barkada kasi ito na Japayuki kung tawagin. At ang napangasawang Hapon, may-ari ng isang club sa Japan. Muli sinuportahan ko ito. Nag-aral siya at nag-training at lahat gastos ko. Tadtad ako ng loan sa opisina at mga bagong damit, sapatos at pocket money. Lahat ng iyon ay ibinigay ko sa kanya. Ang mga bata, Tart, ikaw na ang bahala ha. At saka pag duty ka sa gabi, check mo sila palagi ha. Uwi ka pa nito noong paalis at nasa airport na kami. Mahal, mga kapitbahay natin kamag-anak ko. Safe sila sa akin, ano ka ba? Ikaw ang mag-iingat ha, bilin ko pa. Kay ganda ng paalaman namin at maging dalawang bata ay lagay ang loob. Kasi sanay na sa akin. At tuloy lang ang buhay namin. At buong akala ko, tutulungan niya ako sa pagpapaaral ng dalawa niyang anak.
Akala ko lang pala yon. Umasa ako sa wala at ako pa ang masama. Nakaisang taon na sa Japan si Weng at medyo dumaing na ako kasi college na ang panganay niya. Mahal, baka meron ka na dyan. Exam ni Marie. Kinapos lang at may binayaran ako kay Faye kahapon sa school niya. Yan, dyan ka magaling. Ang yabang-yabang mo manalita. Akala ko ba kaya mo ha? Anyari na. Bakit ako? Aba naman, marami akong kagastusan dito. Wala akong pera. Nanibago ako sa kanyang pananalita at medyo tumaas ang boses ko at nagkasagutan kami. Ang akin, bakit ganun? Hindi naman ako ang nahingi. Kumbaga, tulong lang para sa anak niya. Mahal, bakit ganyan? Hindi ako ang nahingi ng tulong, anak mo. Bakit kailangan mo pa akong sabihan ng ganyan? Ewan ko sa'yo. Yabang-yabang mo. Wala naman palang ibubuga. Tumboy na mayabang, akala mo kung sino. Bahala ka sa buhay mo. Panindigan mo ang kayabangan mo. Huling sambit nito sabay baba ng cellphone. At mula noon, hindi na ito tumawag sa amin. Maging ang mga anak niya nag-aalala na. At ako naman, halos mamayat na. Kahit ilang shift, pinapatos ko na para lang makatapos ang dalawa niyang anak sa college. 3 taon na rin at wala talagang balak si Weng kamustahin man lang ang dalawa niyang anak. Kaya naman nagtanong-tanong na ako sa kanyang mga kaibigan at sa mismong tumulong sa kanya para makapasok ng Japan. Alam mo, naawa ako sa'yo pero may asawa na dito si Weng at aayaw ng papakialaman. Lahat kami dito inaaway niya. Kaya lang naman ako nagagalit kasi hindi matinong hapon ang kanyang sinamahan. At alam mo, wag mo nang hanapin dahil ang taong aayaw pahanap, hindi mo talaga makikita. Saad ng kaibigan ni Weng. Natauhan ako at naawa sa aking sarili. Ang tanga ko talaga at maging 2 anak ni Weng nagtanim na ng galit sa kanya. Hindi ko sila inutusan at wala akong sinabi na magalit sila sa ina nila. Pinaliwanag ko lang ang nagaganap sa kanilang ina. Nakatapos ng pag-aaral ang dalawa at pinaghirapan ko ito. Dugot pawis ko. At lahat ng lakas ko, inilaan ko para lang magkadiploma ang 2 kaawa-awang anak ni Weng. Hindi ko sila kaano-ano at tinatawanan na nga ako ng mga tropa at kamag-anak ko. Masakit at nag-isip ako ng husto. Hanggang magkasakit ako ng malala. Lumabnaw ang dugo ko at ilang salin ang kailangan ko para ako'y gumaling. Depresyon, puyat at stress, lahat yan ilang taon kong dinala. Habang si Weng masaya at nagpapasarap sa Japan, kasama ang asawa niya. Kaya heto ako, butot balat at lahat ng kasangkapan ko na ibenta ko na. Pero maswerte pa rin ako, ang aking 2 ampon. Mahal na mahal nila ako at sinamahan hanggang sa huli. Ang panganay na si Marie humanap ng sideline sa call center din. Ang bunso namang si Faye, palitan sila sa pag-aalaga sa akin. Ang mga kaibigan kong tapat at tropa kong mga tomboy nag-ambagan para sa dugo ko. At lahat nalampasan ko ang peligro. At sa dasal kong halos magmakaawa na sa Diyos. Dahil paano ang 2 anak ni Weng pag namatay agad ako? Tanay, laban lang ha. Paano na kami pag nawala ka? Saka aalagaan ka namin. Huwag ka nang mag-isip ha. Saad ng 2 ni Faye. Habang nagpapagaling ako, may makating dila ang nagparating kay Weng at siniraan pa ako. Ginawa ko daw tagapag-alaga na lamang ang mga anak ni Weng. Nagulat kami nang biglang dumating si Weng. Kasama ang lalaking Hapon na puro tattoo sa katawan. Halatang miyembro ng Yakuza ang asawa ni Weng. At pinagsalitaan pa ako ng masama ni Weng sa halip na pasalamatan ako at tapos na sa pag-aaral ang 2 niyang anak. Kadiri ka naman, ang payat-payat mo, baka mamaya malalinan mo pa ang 2 kong anak. Sumagot si Faye at dahil doon, nasampal siya ni Weng. Galing mo namang manalita ma, nagkasakit si Tanay dahil sa amin, tapos dadating ka para kang nakakaloko. Asan ang hiya mo ma? Saad ni Faye. Isang malakas na sampal ang sagot ni Weng sa anak. Dumating naman si Marie at itinulak ang ina at nagkagulo na. Mabuti na lang at mga kamag-anak ko ay nakatawag agad ng pulis dahil balak na akong barilin ang asawa ni Weng. Tinuruan mo silang lumaban sa akin, tomboy ka.
Demonyo, pati anak ko, nalahian mo na. Kukunin ko na sila at isasama sa Japan. Bayad na sila at may trabaho na naghihintay, sigaw ni Weng. Mahina pa ang katawan ko kaya hindi ako makalaban. Dumating ang mga pulis at ilang kamag-anak ko, pinagtulungan nilang murahin si Weng dahil hindi na minor ang dalawang anak ni Weng. Hoy babae, dahan-dahan ka ng pananalita. Subukan mo nasaktan ng pinsan namin. Hindi ka rin makakabalik ng Japan na buhay. Pati ang asawa mong mas demonyo pang pagmumukha, sigaw ng mga pinsan ko. Naawat naman sila ng pulis at agad nadala ang dalawa ni Weng sa presinto dahil sa baril ng asawa nito. Luha lang ang nagawa ko dahil iniisip ko na kukunin ang dalawang ampun ko para ibenta sa club sa Japan. Dahil sanay na sa call center si Marie at alam ang batas at tapos kasi ito ng political science at matalinong bata. Nagsadya ang panganay na si Marie sa NBI at kinasuhan ang ina nila. Pinaba ng Hapon at na-deport agad sa Japan at kinasuhan ng human trafficking ang kanilang ina. At nakulong hanggang ibalik na rin sa Japan dahil kasal na pala ito sa Hapon. Hindi kita kayang mapatawad, mama. Anong pagkatao meron ka? Matapos mo kaming iwanan sa hindi namin kadugo. Halos mamatay na sa sakit si Tanay para lang makatapos kami. Yan pa ang igaganti mo? Bakit? May patago ka ba kay Tanay? Ayaw na kitang makita pa. Hindi ka na makakabalik ng Pilipinas. Gagawin ko ang lahat. Nag-aaral ako at gagamitin ko ang aking pinag-aaralan para maparusahan ka. Hagulgol ni Marie. Anak, huwag naman ganyan. Ina mo ako. Ako ang nagluwal sa'yo. Sigaw ni Weng. Ina? Paano? Ano ba ginawa mo sa aming maganda? Mula elementary si Tanay na ang kumikilos para sa amin. Buhay reyna ka at lahat ng luho mo sinunod ni Tanay. Anong klase kang tao? I hate you. Wika naman ni Faye. At tuluyan nang dinala si Weng pabalik ng bansang Japan at kung babalik man siya ng Pilipinas, dadaan muna siya sa mahabang proseso at makukulong siya sa bansang Japan ng mahabang panahon. Wala naman akong magagawa. Nasa tamang edad na ang dalawa. Lahat ng pasya nila, walang sinuman ang dapat magutos dahil nasa tamang gulang na sila. Nagpagaling ako ng tuluyan at nagpalakas muli. Hindi na nila ako pinagtrabaho pa. Napaganda ang promotion ni Marie at napakalaki na ng sahod nito. Nakakuha na kami ng lupa at bahay at nagnegosyo ako online. Si Faye ay nag-take muli ng ibang kurso at pumasok ito sa PNPA sa Cavite at lumabas itong opisyal ng PNP. Masayang masaya ako sa dalawa kong anak. Inasikaso ni Marie ang lahat para ganap na maging anak ko sila at ako ang kanilang guardian at makakasama nila habang buhay. Aalagaan ka namin, Tanay. Tandaan mo yan. Rumatay ka man o magpaalaga man, kami ang bahala sa'yo, sampit ni Marie. Sa ngayon ay pamilyado na ang dalawa at mababait ang kanilang asawa. Si Faye ang ayaw akong iwanan at kasama niya ako sa napakalaki niyang bahay. Isang mataas na opisyal sa PNP ang napangasawa nito. Si Marie naman may sarili din itong kwarto sa bahay niya. At patuloy kaming nagnenegosyo online. Ang ina nilang si Weng, balita namin ay mahirap na ang buhay sa Japan. At kahit papaano pinapalawig ko sa dalawa na ina pa rin nila si Weng. Wala daw naman problema sa kanilang dalawa. Handa daw naman silang tumulong kung kinakailangan. Pero nagdadamdam pa rin daw sila sa kanilang ina. Hindi ako natigil na pakiusapan sila na subukan dalawin sa Japan ang kanilang ina at kumustahin man lang. At hindi ako mapapagod gawin iyon araw-araw. Dahil lahat ng tao ay may karapatang magbago at iwasan nating magtanim ng galit at subukan ihilom ang sugat ng nakaraan. Maikli lang ang buhay at iwasang magtanim ng galit sa puso. Muli at muli kong litanya sa kanila. Kaya naman sa pangungulit ko sa dalawa, pinuntahan nila ang ina nila sa Japan at inabutan ng financial support. Meron ng isang anak si Weng sa Japan at yun ang kasama niya sa bahay. Hayaan na lang daw siya sa bansang iyon at doon daw niya gustong mamatay. Humingi ito ng tawad sa akin at agad akong tinawagan. Ramdam ko na may sakit na rin ito kaya agad kaming nagkapatawaran. Kaya naman umuwing masaya ang magkapatid sa Pilipinas at nabawasan na ang aking pangamba.